They say Filipinos aren't meant for basketball. I say let's prove them wrong. Many Filipinos think they can't make it in the big league. Though just like you, I was an underdog. But with heart and dedication, you can beat them all. Experience the games like no other. Catch the action live with Arena Plus and get rewarded with excitement. Push your passion to play. Plus more with Arena Plus. O kaya Internet plaza, karinderya, Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number one. Energy. Pangga, Energy kaibigan mo. Pangga, Energy ang numero uno. Agad lumango na at isigaw mo. same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Hey, Austin Reeves here for Arena Plus. They say Filipinos aren't meant for basketball. I say, just like you, I was an underdog. But with heart and dedication, you can beat them all. Especially on Arena Plus, where you can watch your favorite basketball games live and experience them like no other. Push your passion to play, plus more with Arena Plus. Download the Arena Plus app now from the App Store or go to arenaplus.ph. Keep it fun, game responsibly. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also at arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Chika sa Arena! Isang magandang umaga Metro and Mega Manila. Diba? Nakakaloka. Ito na naman po ang isang edisyon ng ating Chika sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Nakakaloka! Ilang araw na lamang po ang pinakaiintay ng lahat kung saan nga naman atin ang matutunghayan ang final round para sa PBA Commissioner's Cup kung saan po ang final team na maghaharap para makuha ang titulong kampiyon sa PBA Commissioner's Cup itong season na ito, 'di ba, sa pagitan ng Ginebra San Miguel at ng TNT Katropa. Sa darating na Biyernes po yan ang first game sa Game of 7 kung saan nga naman, 'di ba, puspusan na ang tutukan ng lahat kasi nga 'di ba, marami ng spekulasyon ang mga Utaw Nest, nakakaloka na baka nga naman 'di ba, kahit papaano 'di ba, na kahit wala si Jason Castro ay posible nga bang maksungkit ulit ng TNT Katropa ang titulong kampiyon or makabawi na ang Barangay Ginebra sa TNT dahil nga sa 'di ba, magkaibang season kasi 'di ba, ng Filipino Cup tsaka ng Commissioner's Cup. Dalawang beses silang tinalo ng TNT Katropa. Makabawi kaya ang Barangay Ginebra team, 'di ba? Well, malalaman natin 'yan sa darating na Biyernes na para sa Game 1 ng final round ng PBA Commissioner's Cup. Samantala naman, magtungo naman tayo sa mundo ng NBA. Kung saan nga naman medyo matagal-tagal pa na game, hindi ba, bago matapos ang elimination round, bago pumunta sa quarterfinal rounds at mag-semifinal round. Nako, mukhang matagal-tagal pa kasi kung gaano kabilis ang transition sa mundo ng PBA, medyo matatagalan pa ang elimination round na pinakaiintay natin para sa Eastern and Western Conference ng NBA season. Dahil kanina ngang umaga, diba, eto na, makinig kang mabuti. Kung ikaw ay isang PBA fanatic, diba? Kaninang umaga nagsimula ang laro ng Pistons versus Wizards kung saan nga naman tinapos ng Pistons sa score na 123. Nagwagi sila against sa Wizards na may 103. Samantala sinundan din naman ito ng game ng Cavaliers kung saan nga naman sinuwerte sila by 5 points lead, diba, against Nets na nagwagi sila sa score na 109 versus 104 ng Nets. Sinundan din naman ito, diba, kung ang Cavaliers ay 5 points lead.
Eto, 'di ba, na nakakaloka. 1-point lead na naman. Eto yung mga masaklap na pagkatalo 'di ba? Ang sakit-sakit sa kalooban nito. Dahil sa third game nga naman, tinalo by 1 point ng Pacers ang Bucks sa score na 115 over 114. OMG, yun mga masaklap, 'di ba? Na pinaglaban mo pero hindi kinulang pa din, nakakaloka. Samantala natapos ang games, kumaga ang game ng NBA na ito sa laban ng Pelicans at ng Clippers, kung saan nga naman tinalo by 7 points naman ng Pelicans ang Clippers sa score na 127 versus 120. Nakakaloka. Mga close fight na pero mga close fight man yan, malayo-layo pa ang laban ng elimination round. Kaya nga naman kalma-kalmado pa. Di ba mukha yatang 82 games yata yung kailangan nilang bunuin for the elimination round ng NBA Eastern and Western Conference. Kaya medyo magtatagal-tagal pa kung sino nga ba ang papasok sa finals, sa semifinals. Tututukan pa rin natin dahil araw-araw pa din naman ang laro para sa NBA new season ng Eastern and Western Conference. At syempre, etong pinaka-importante sa lahat, gawin nating mas kaastig-astig ang iyong panonood, diba? Gamit ang Arena Plus app. Bakit kanyo? Dahil sila lang naman ang tinanghal bilang Best Sportsbook Operator for 2024 Sigma Asian Awards, kung saan talaga naman ito magpapabago ng paraan mo para ma-enjoy ang mga paborito mong laro. Bakit? Dahil ang Arena Plus app ay kompleto na, all-in-one na. O nakakaloka, hindi mo na kailangan pang pumunta sa iba pang app para lang maghanap ng mga latest scores, results, ang mga inaabangan mong laro worldwide. Dahil sa Arena Plus app, kompleto siya at updated always, hindi ba? Kasama dyan ang PBA, NBA, PBL, soccer, basketball, volleyball, boxing at marami pang iba. Pwede mo rin masubaybayan ang ibang mga live games ng local at international sports property mo sa kanilang web-based or mobile application gamit ang inyong mobile device. All-in-one na nga, diba? Ika nga. Anytime, anywhere pa, diba? Ang Arena Plus ay license ng Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR para masiguro na legal at secure ang gaming environment ng ating mga user. At dahil gusto namin astig rin ang ating mga official endorsers sa Arena Plus sa mundo ng PBA, ang Pinoy basketball sensation na si Scottie Thompson. I love it. Diba? Siyempre, umaariba yan. Yan ang antabayanan natin. Barangay Ginebra team yan. Diba? At siyempre, ang ating phenomenal Phil-Am basketball star na umaariba naman sa mundo ng NBA na si Jordan Clarkson. Diba? Kaya nga naman gawin natin astig ang ating gaming experience. Samahan pa natin ang pakikinig sa official jingle ng Harlina sa Arena, performed by one and only Glock 9. Ang Arena Plus din ang official sponsors ng PBA, PBL at ng Gilas Pilipinas. So download Arena Plus app now in your cell phones and you can also watch it live on arenaplus.ph. Pwede mo yun i-download sa App Store and Google App Play, hindi ba? Dahil sa Arena Plus, astig sa sports! Nakakaloka yan! Pero paalala pa rin natin sa lahat that gaming is 21 years old and above only. Keep it fun! Game responsibly! At dito na po natatapos ang ating chikahan para sa ating chikas sa Arena. At diyan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports! Hey, Austin Reeves here for Arena Plus. They say Filipinos aren't meant for basketball. I say, just like you, I was an underdog. But with heart and dedication, you can beat them all, especially on Arena Plus, where you can watch your favorite basketball games live and experience them like no other. Push your passion to play, plus more with Arena Plus. Download the Arena Plus app now from the App Store or go to arenaplus.ph. Keep it fun, game responsibly. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also at arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Cheers, miss! Gabaglitos! With Tita Cora and Kapitana Sisa.
Same, pero iba. 2 days pa akong mag-isa. And you're still listening to 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin na radyo, sabihin mo. Oh, diba? Nakakaloka mga nangyayari sa ating kapaligiran. Pero wag na natin indahin yan, diba? Kumbaga parang lahat na yata ng tao ngayon na mo problema. Diba? Kanya-kanya kung ano man ang opinyon, diba? Wag na po tayo magtalo-talo. Hayaan na lang po natin ang sistema ng ating batas kung ano man yan, diba? Na dapat sundin. Pero eto, gusto ko munang batiin ang lahat ng ating mga pangga na patuloy na nakatutok sa atin. Hello po sa inyong lahat. Metro and Mega Manila, hello po sa inyong lahat. At syempre, ang mga taga-barangay Comembo, Barangay Pembo ng Makati City, hello po sa inyong lahat. Magandang umaga. Syempre, tatawid na ako ng tulay kasi nanggaling na ako ng Pembo, Comembo. Tumawid tayo sa bagsakan ng mga itlog. Sa Pateros, hello po sa inyong lahat. Parang ang sarap tumira dyan, no? Parang lagi ako mabubuhay dyan. Sa Pateros, kung saan nga naman sagana ang itlog na balot. Diba? Samut-saring itlog ang meron dyan sa Pateros. May itlog na puti, may itlog na brown, diba? May itlog na may sisiyo. Hello po sa inyong lahat dyan, diba? Na nakakaloka to Dayos Level. So magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, ang mga taga-barangay Hulo, dyan sa may Mandaluyong City, balita ko umalingaw-ngaw ang Energy FM dyan. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. O, diba? Na nakakaloka. Sa ngalan ng aking partner, si Tita Cora, ako po si Kapitana Sisa. At eto na ang pinakaantabayanan nyong Baklita sa Woo! Pinas forward. Pinas forward na. Wow! O, diba? Ganon. Paano kaya namin pa-practicein yung next year? Kasi 5 na yun, diba? Pero eto na ang chika natin for today's video. Hindi ba? Nakakaloka. Kuya, akalain nyo gumaganda na ang Batang Quiapo. Pero marami ang yamot dahil nga nung isang araw, 'di ba, ay pinakita na at inilunsad na itong si Andrea Brillantes kabilang nung iba pang mga bagong guest sa Batang Quiapo. Pero kagabi, marami nga nadismaya. Kasi nga naman nagtagal yung eksena doon sa garapon na para bang hindi na nadugtungan at hindi na muling ipinalabas si Andrea. Ang tagal ng istorya. Nakakaloka. Pero ang chika ko for today, akalain nyo ba naman? Kahit ba sabihin na nga natin marami nabibigyan ng trabaho itong si Derek Coco, marami din pala daw ang nagtatampo. Lalo yung mga inalis nga ba? Or naalis lang. 'Di ba? Hindi naman siguro sinasadyang alisin sila para may pumalit. Or baka naman kasi talaga yung thinking naman ni Derek Coco is alam niyo yun, to give chance to others naman. Hindi naman yung forever is not enough. Ganon. Hindi ka magsasara G para magpaikot-ikot lang. Si Akla, di ba? Sana naman napupunta yung balita. Pero yun na nga daw, kasi nga naman daw, di ba? Unang napapabalita nga daw dito, di ba? Na hindi naman lingid sa kaalaman natin. Unang-una daw kasi, di ba? May mga inalis pero may mga binalik. Yun yung usapan, di ba? Na medyo nagtampururo, tas meron pa ngayong iba na parang isang cause ng depression. Kaya, alam mo yun, hindi natin sure, walang kumpirmasyon. Dahil yung kay Makoy De Leon nga daw, di ba? Isa sa mga reason daw, pero walang kumpirmasyon. Pwede pong klaruhin ito dito sa programang Baklitas kung may katotohanan man. Ang isa daw sa dahilan kung bakit parang alam mo yun, kamuntikan daw alam mo yun, Teggy Boom Boom Bells itong si Makoy De Leon ay nung parang tatapusin na yung kanyang karakter sa Batang Quiapo. 'Di ba? Alam naman na natin na 'di ba? Tinegi boom boom na siya ni Christopher De Leon. Pero alam mo 'yon, it's a miracle na nabuhay siya bigla ulit at ibinalik. Parang may pakiusapan daw na naganap ganon. Tapos, yun na nga, di ba? Yan yung una na sinasabi mga ilang artista na medyo parang nagtampo, nagdamdam dahil nga sa tinapos ang kanilang karakter. Pangalawa dito, kung matatandaan nyo, di ba? Si Ramon may sidekick. Si Ramon po, yung nagpo-portray ng karakter ni Christopher De Leon. Meron siyang sidekick doon, 'di ba, na si Severino.
or si Dindo Arroyo, 'di ba? Mo kilala bilang mga kontrabida role, 'di ba? Ay, alam mo yon kasi nga daw parang ang pagkakaalam daw yata nitong si Dindo Arroyo ay para ba daw na pagpapahingayin lang siya pero nang malaman daw niya is talagang tuluyan na pala tinedi Bem Bem Bells kasi nga naman 'di ba na natapos na kumbaga parang wala naman ng dahilan para magstay yung karakter niya dahil na-discovery na nga ni Christopher De Leon na ang tunay na pagkatao nitong si Makoy De Leon na nagpo-portray bilang si David, 'di ba? Na maraming tao nga masasabi nga nila bakit hindi na lang si David ang tinegi Boom Boom Bells, 'di ba? Ng tuluyan na yun nga ang chismis 'di ba? Todo pakiusap kasi nga 'di ba? Yung bata nga daw parang nung natapos parang syempre walang trabaho, 'di ba? Mawawalan ng trabaho. So parang ma-anxiety na naman yung bata. Yun yung issue pero walang kumpirmasyon, 'di ba? Gaya ng sinabi ko, 'di ba, na nakakaloka ay pwedeng magbigay ng linaw dito katulad yung si Makoy De Leon, 'di ba, na pabulaanan yung mga kumakalat na balita na isa to sa mga dahilan kung bakit nga 'di ba medyo na depressed siya lately, 'di ba? Pero ngayon nakikita na naman natin na medyo active naman din ang kanyang karakter ulit sa Batang Quiapo. Baka nga may pag-uusap na naganap, hindi ba? Pero para naman sa iba, katulad kay Dindo Arroyo, 'di ba? Sana magkaroon din ng pag-uusap. Lalo pat buhay pa naman daw si Ramon, 'di ba? Na nakakaloka. At tuloy pa rin naman daw ang habulan sa Quiapo, 'di ba? Nakakaloka. Pero yun na nga, medyo nairita lang din daw yung iba na parang yun nga kagabi na inilunsad nyo nung isang araw at inilabas yun ang karakter ni Andrea Brillantes. Tapos kagabi, sa eksena, biglang, ay, wai na naman. Bukas, parang ngayong araw na naman ulit natin matutunghayan yung karugtong ng istorya. Parang bumagal yung, alam mo yung transition. 'Di ba? Baka naman talagang pinatatagal, 'di ba? Na para kahit papaano, 'di ba? Magtagal din kahit papaano si Andrea Brillantes. Sa kahit pa napapabalita na pansamantala lang naman daw siya doon dahil nga syempre may gagawin daw na proyekto itong si Andrea under GMA7, 'di ba? Lalo pat wala na siya sa poder ng Star Magic, 'di ba? Na kasi nasa nasa poder na siya ni Shirley Kwan na siyang humahawak ng karera nitong si Bea Alonzo at iba pang mga artist na hawak ni Miss Madam Shirley. 'Di ba? For sure naman na she's in good hands. Whatever it is, kung ano yung pinaplano ng management ni Miss Shirley Kwan for Andrea, I think it's for the betterment. Betterment! Wow! Grabe na ito. Kasi kabubuti rin naman ni Andrea yun, 'di ba? Kasi look at Bea Alonzo, 'di ba? Hindi naman siya napabayaan talaga na kahit pa sabihin na nga ng ibang mga fans na napapabayaan na siya sa GMA7 kasi nga parang hindi naman pina-priority daw si Bea Alonzo at wala namang proyektong ibinibigay. 'Di ba? Na nakakaloka. Sabi ni Ramjin, may kaboses daw akong alam mo 'yon, DJ sa AM. Sino? Tita Swarding, gano'n. Hoy, hindi ako mag-Hola, chika! Ganon nga, di ba? Ganon si Tita Swarding di ba? Namimiss ko na po siya, di ba? Actually, isa yan talaga sa mga nag-mentor sa atin pagdating sa showbiz chismis talaga, di ba? Na nakakaloka. Pero yun na nga, di ba? Siguro lang talaga, yun nga, wag naman siguro magtampo. Kung totoo man may tampo yung iba mga artista na medyo na tinanggal na sa Batang Quiapo, 'di ba? Kasi marami pa pong mga artista din naman na nakalimutan na, hindi pinansin na mabigyan ng trabaho ni Derek Coco. Kung kaya nga lang kayo lahat ipasok, why not, 'di ba? Pero syempre, let's give chance din naman to others. Hindi naman ibig sabihin tinanggal kayo, 'di ba? Na nakakaloka. Alam mo naman si Derek Coco, maano yung utak niyan, malay mo, 'di ba? Kung sakaling matapos man ang serye ng Batang Quiapo, yung susunod naman. 'Di ba? Kasi ang probinsyano, tapos ngayon nagbatang Quiapo, 'di ba? From province nag-Maynila. O malay mo sunod sa China. Malay mo yung abroad, 'di ba? Sa abroad na niya gawin 'yon. Kasi from probinsya, nag-Maynila, 'di ba, to Quiapo, o ang sunod na to China. O kaya to Hong Kong, ganon. Paano tatakbuhin ni Coco Martin ang Hong Kong? Under subway, ganon, nakakaloka.
Well, anyways, di ba? Yan po muna mga balita na ating nakalapa sa ating unang video. Sa ating pagbabalik, nako, isang umatigabong chika na naman ang daladala ng baklang mag-isa. Oo. Dahil may kinalaman daw ito sa artistang posibleng mabana ng tuluyan sa isang TV network. Ay, sino yan? Well, sama-sama natin pakatutukan yan sa pagbabalik ng Baklita sa Woo! Muli po ako si Kapitana Sisa sa ngalan ng aking partner na si Tita Cora. We are still same pero iba! Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin na radyo, sabihin mo.